Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Nitong nakaraan lamang, muling nagpatunay ang Republika ng Pilipinas at ang Republika ng Korea sa kanilang matatag na ugnayang pangdepensa, matapos i-anunsyo ng HD Hyundai Heavy Industries ang pagpirma ng kontrata sa Department of National Defense ng Pilipinas para sa dalawang karagdagang 3,200 ton class frigates. Ang halaga ng kontrata ay tinatayang 844.7 billion Korean won o humigit kumulang 37 bilyong piso. Kung saan, ang dalawang barko na gagawin ay inaasahang may hahatid sa Philippine Navy pagsapit ng second half ng taong 2029. Ayon sa pahayag ng HD Hyundai Heavy Industries, ang bagong kontratang ito ay bunsod ng matagumpay na operasyon at mataas na kalidad ng mga naunang frigates na naibigay sa Pilipinas, ang 2,600 ton class na Jose Rizal class frigates at ang 3,200 ton class na Miguel Malvar class frigates na siyang pinakabagong mga barkong pandigma na idinagdag sa puwersa ng hukbong dagat ng Pilipinas noong 2025. Ang dalawang bagong frigates ay gagamit ng parehong disenyo at espesipikasyon ng Miguel Malvar class na kilala sa mas advanced na combat system, mas malakas na radar at missile capabilities, at mas mataas na survivability kumpara sa Jose Rizal class. Sa ganitong hakbang, nakikita ng Department of National Defense at ng Philippine Navy ang pagtitiyak ng interoperability, mas mabilis na pagsasanay ng mga tauhan, at mas mababang maintenance cost sa hinaharap. Ang kasunduang ito ay bahagi ng Horizon Project, ang tatlong yugto ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program, na layuning palakasin ang kakayahang pandepensa ng bansa laban sa mga banta sa seguridad sa karagatan. Sa ilalim ng Re-Horizon 3, ng taong 2023 hanggang 2028, nakatuon ang pamahalaan sa maritime defense upang maprotektahan ang West Philippine Sea at ang Exclusive Economic Zone, o EEZ. Ayon sa HD Hyundai Heavy Industries, nakamit na nila ang kabuuang 12 kontrata sa ilalim ng Horizon Project, kabilang dito ang mga sumusunod. 2 piraso na 2,600 ton class na Jose Rizal class frigates. 2 piraso 3,200 ton class na Miguel Malvar class frigates. 6 na 2,400 ton class OPVs o Offshore Patrol Vessels na kasalukuyang ginagawa rin sa South Korea. Sa kabuuan, umaabot na sa 20 barkong pandigma na ang nai-deliver ng Hyundai Heavy Industries patungo sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas, na ngayon itinuturing na pinakamalaking defense partner ng South Korea sa Timog Silangang Asya. Ayon kay Ju Won-ho, Pangulo ng Warship and Medium-Sized Ship Business Division ng Hyundai Heavy Industries, ang kontratang ito ay patunay ng matibay na ugnayan sa pagitan ng Korea at ng Pilipinas na nakabatay sa tiwala. Ipinapakita nito ang kakayahan ng Hyundai Heavy Industries sa teknolohiya at mahusay na pamamahala sa mga proyekto. Magpapatuloy kaming maging tapat na katuwang ng Philippine Navy sa pagbibigay ng dekalidad na mga barko at maasahang suporta pagkatapos ng bentahan. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig na hindi lamang ito simpleng kontrata sa pagitan ng dalawang bansa, kundi isang patuloy na estratehikong kooperasyon. Sa pamamagitan ng teknolohiyang militar ng Korea, nagkakaroon ang Pilipinas ng makabagong kakayahan sa maritime warfare, habang lumalawak naman ang impluwensya ng Hyundai Heavy Industries sa Southeast Asia bilang global shipbuilder.
Ang Miguel Malvar-class frigates ay itinuturing na pinakamodernong barko ng Philippine Navy sa kasalukuyan. May bigat itong humigit kumulang 3,200 tonelada, may haba na 114 na metro, at may bilis na hanggang 25 knots. Nilagyan ito ng Combat Management System, o CMS, na katugma sa mga missile system tulad ng MBDA Mistral, para sa air defense at surface-to-surface missiles para sa anti-ship capability. Mayroon din itong 76 mm main gun, torpedo launchers, at advanced electronic warfare systems. Ang disenyo nito ay nagbibigay ng mas mataas na survivability sa labanan, may stealth features para sa radar evasion, at may hangar, at flight deck, para sa isang AW-159 Wildcat anti-submarine helicopter, isa sa mga pinakamahalagang asset ng Philippine Navy. Ang pagpapatuloy ng proyektong ito ay hindi lamang usapin ng modernisasyon ng kagamitan, kundi bahagi ng malawak na estratehiya ng Pilipinas upang masiguro ang kalayaan sa paglalayag at soberanya sa mga karagatang inaangkin sa West Philippine Sea. Sa panahon kung saan patuloy ang tensyon sa rehiyon dahil sa mga aktibidad ng ibang bansa, ang pagkakaroon ng mga modernong frigates ay nagbibigay sa Pilipinas ng deterrent capability, kakayahang ipagtanggol ang karagatan at tumugon sa anumang banta. Ayon sa Philippine Navy, layunin ng Horizon Project na makabuo ng 3 pangunahing task groups: Surface Strike Force, Amphibious Ready Group, at Offshore Defense Command, kung saan magiging sentro ng lakas ang mga bagong frigates tulad ng Malvar class. Ang kasunduan sa pagitan ng Department of National Defense at HD Hyundai ay hindi lamang simbolo ng komersyal na tagumpay, kundi isang pagpapatibay ng diplomatikong relasyon na nagsimula pa noong dekada 50, nang tumulong ang Pilipinas sa Korean War. Ngayon, makikita na ang kasaysayan ng pagtutulungan ay umusbong tungo sa makabagong alyansa sa larangan ng depensa at teknolohiya.